Breaking news po mga kababayan. Solid 13 may pasabog. Senador Rodante Marcoleta. Merong pinagulong mga kababayan. May sikretong nabulgar. Solid pa rin ang Senate Majority Block sa impeachment versus VP Sara kahit may miyembrong absent. Nako po mga kababayan. Kasi nga balak po ng mga minority na pinapangunahan ni Tito Soto at Lacson na gapangin po ang mga miyembro ng Solid 13. Pero bigong-bigo ang nangyaring kudita. So dito mga kababayan, sa pasabog ni Vice Mayor Harold Respicio, meron siyang binulgar na kakaiba na ikagugulat nyo. Nako mga kababayan, malapit na nga po ang impeachment. Ito na po ang inaabangan ng taong bayan. So, itong mga Hestas, Barabas, Judas na mga nagsusulong na mawala si Sara, ang pinag-uusapan na yung papalit na po sa Vice Presidente. Kaya si Marcoleta mga kababayan, sumabog sa galit. Masyado naman kayong Judas, Barabas, mga adelentado. Isipin nyo, hindi pa nai-impeach, pinag-uusapan na at pinapakalat sa social media. Kahit sino daw na senador, pwedeng palitan si Sara Duterte. Akala mo naman, makukonvict ito. Ito ang pasabog ni Senador Marcoleta. Kaya nag-aburido itong minority na pinapangunahan ni Tito Soto. Nag-aburido na, nataranta. So ngayon mga kababayan, pakinggan natin ang Solid 13 na talagang matinding revelasyon ni Harold Respicio na ngayon ay tila kakasuhan daw ng NBI dahil sa kanyang mga seditious na statement laban sa angag-angag na gobyerno. O eto na po mga kababayan, hindi na natin patatagalin pa, pasabugin na ang balitang ito. Iniipit nila yung ating mga kakampi doon. Sila Bato, sila Go, at yung mga kaso na isasampa. Pero tandaan natin, yung pagboto ng pag-convict ay absolute 2/3. So ibig sabihin, kahit mag-absent o nakakulong pa man din, nakakulong yung mga members niyan, o nasa Hague yung mga members niyan, o nasa bundok yung mga members niyan, or absent sila, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. So kahit absent sila, kung di nila kayang kunin yung 16, panalo tayo dyan. Attorney, speaking of... Ayan mga kababayan, malabo na makonvict nga si Sara. Kasi nga Solid 13 po itong magkakasamang senador na ito. Isipin nyo, pinapangunahan ni Marcoleta at SP Cayetano. Mga kababayan, 16 ang boto. Diba? Gusto nilang i-convict si Sara. Hindi sila uubra dito. Mga Hestas, Barabas. Mga Judas, Hestas. Ako po, mga kababayan ko. Of impeachment at itong mga kaso laban po sa mga senador, kinakasuhan po sila. Sa tingin po ay magiging hindi po matitibag ang bagong majority po ngayon dyan sa Senado, sa pangunguna ni Senator Alan Peter Cayetano. At ng ilan pa kasi ngayon bukod kay Senador Bato de la Rosa, kay Senator Bongo na may mga usap-usapan nga yung nabanggit natin kanina, meron ding ibang senador na may mga kinakaharap na kaso tulad ni Senator Jinggoy Estrada, itong si Senator Chis Escudero, ito pang si Senator Joe Villanueva, at meron pang yung dalawang Villar na senador. Ano ho sa tingin nyo ang possible na mangyayari? Magiging solid pa rin ba yung boto ng majority or magiging mas marami po o magkakaroon po ng maraming boto sa conviction or acquittal dito sa impeachment case ni VP Sara Duterte? Solid pa rin yan. Ang ganda ng majority. Yun nga maganda sa ating democratic country ngayon At sa ating freedom of speech. Tignan ninyo, ang daming bumaliktad na senator at pumahanig sila sa taong bayan. Imagine nyo na lang kung tumahimik tayo at patuloy tayong pinersecute at yung narrative na lang nila ang gumana sa public media. So ibig sabihin, hindi natin makukumbinsi
yung mga senador na kumanig sa tama, hindi nila maririnig yung totoong boses ng taong bayan. Itong mga senador na ito, may obligasyon sa publiko ito, may obligasyon sa taong bayan dahil Republican government tayo, sila ang representative ng public. Kaya kung ano ang boses ng public, yun dapat ang sundin nila. Kaya buti na lang, nag-ingay tayo, lumaban tayo, narinig nila ang boses ng publiko at yun yung in-espouse nila. Ayan mga kababayan, buti na lang po. Maingay na maingay po ang nasa katwiran. Lalong-lalo na po itong mga ginagawa ni Senador Marcoleta na pagbubunyag ng mga hestas, balasubas, barababas sa mga ito, talagang lalong umingay po ang social media. Napanig po sa katwiran. Nagkaroon ng mga malalakihang rally, ng mga protesta para ipaglaban itong nangyayaring panlilibak nila kay Sara. Nakita nyo naman mga kababayan, kaliwat kanan po ang ginagawa nilang pangbabatiko sa BP natin na magaling. Na wala silang ginawa kundi siraan. Nandyan sila Trillanes, sila Madriaga na Hestas Barabas. Isipin nyo, gusto nilang isuko sa ICC. Buti na lang mga kababayan, nandyan na si Donald Trump na talagang seryoso na papasabugin ang ICC para mawala na. Kasi ginagamit ito ng mga Hestas Barabas para gamiting isang sandata sa political interest nila. Gaya ng ginagawa nila kay Sara, kay Tatay Digong, kay General Bato. O ngayon mga kababayan, meron pong panukala si Senador Marcoleta na online voting. Ngayon, kinokontra ni sino ito? Ni Erwin Tulfo na bending dalo. Hindi daw pwede ito. Kasi nga natatakot sila na si General Bato pag nagboto ng no to impeachment, kailangan daw magpakita mga hestas. Barababas kayo! Sabi ni Marcoleta bakit hindi pwedeng online ito? Mga hestas, barababas kayo Para kayong si Judas Iscariote Barababas! Sabi ni Marcoleta Itong si Bending Dalo, Erwin Tulfo at yung kuya niya na dawit sa mali-maleta. Ayun, kumokontra kay Marcoleta ngayon. Kasi nga takot na takot sila na bumoto itong si General Bato sa no to impeachment. Naku po, kawawang mga hestas barababa sa mga ito. Kaya sila na yung majority na ngayon at kampi natin sila ngayon sa majority. For as long as parati tayong nag-iingay, parati tayong lumalaban, parati natin ina-articulate ng maayos na tayo ay nasa panig ng tama, sila ay papanig sa atin, ang majority, dahil ang taong bayan ay parating nasa tama. Ngayon, iniipit nila yung ating mga kakampi doon. Sila Bato, sila Go, at yung mga kaso na isasampa. Pero tandaan natin, yung pagboto ng pag-convict ay absolute 2/3. So ibig sabihin, kahit mag-absent o nakakulong pa man din, nakakulong yung mga members niyan, o nasa Hague yung mga members niyan, o nasa bundok yung mga members niyan, or absent sila, kailangan mo ng 16 na boto para ma-convict sa impeachment si VP Sara Duterte. So, ayan mga kababayan ko. Ayan ang sinasabi natin. 'Di ba? Gusto kasi nila mawala si Sara. 'di ba? 16 ang kailangan para i-convict si Sara. Pero parang malabo ito mga kababayan ko. Yari. Solid 13, may pasabog. Senador Marcoleta. Merong sinagasaan dito. Naku po. Kahit absent sila, kung di nila kayang kunin yung 16, panalo tayo dyan. Tsaka ang boring-boring na yan pagdating sa impeachment trial kasi yun nga ang mali nila kung titingnan natin, parang blessing in disguise na nagkaroon sila ng mini trial doon sa Commission on Justice kasi wala nang bago na susunod. Kung baga, naluto na Hindi mo na pwedeng ipainit pa ulit dyan sa Senate kasi natikman na namin yan Ayun ang sinasabi natin mga kababayan. Dito, wala nang kagana-gana na pakinggan itong magiging impeachment sa Senate. Kasi nga, narinig na natin. Wala nang bago, wala nang rekadong bago. Wala nang putahe na bagong uulamin ng taong bayan. Lahat narinig na. So dito mga kababayan, yari na ang bago, yung bloodbath na sinasabi ni Sara Duterte at ang kanyang mga abogado. Talagang pipigain, pupurgahin itong si Trillanes
At itong si Madriaga na sobrang sinungaling, mga hestas, barabas na mga mapagkunwaring mga righteous. Kaya dito, yayariin sila ni Sara. Lalong-lalo na mako-cross-examine na sila, mga kababayan ko. Yung credibility and karakter ng mga barababas sa mga ito. Dito sila mababalatan ng buhay. Dito sila makikita na sila ay nagsisinungaling. Na walang mga ebidensya at walang mga may ipakitang katotohanan ng mga katwiran para idiin si Sara. Kaya panalo tayo, mga kababayan ko. Pag si Sara ang naging Pangulo, babalik ang katwiran at disiplina ng mga Pilipino na nawala sa panahon na ito. Isipin nyo, sa dami ng mga krimen na nangyayari. Isnats dito, nakaw doon, nakaw dito. Tignan nyo naman parang legal na ngayon ang pagnanakaw. Trilyones ang kinobra ng mga maletagang na mga ito. Kaya ayaw nilang mailagay si Marcoleta bilang chairman ng Blue Ribbon Committee. Pero sabi ni Marcoleta, kahit hindi ako chairman, malalagot kayo mga hestas, barababas kayo. Sabi ni Marcoleta. Yari, grabing tapang talaga to. Wala pang bago. Nagawa nyo na yung mini-trial doon sa Committee on Justice at humusga na ang taong bayan. Sinabi na namin na hindi naman sapat yan para mapanagot si VP Sara Duterte at matanggal siya or mapigilan siyang tumakbo bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Huwag niyo nang ulitin. Hindi na kami matutuwa dyan pagdating sa impeachment trial at hindi rin matutuwa ang mga senador dyan. For as long as ang boses ng taong bayan ay parang kay VP Sara Duterte pa rin, nagtitiwala ako na magiging solid yung majority na para sa kanya din. Opo, pero patuloy po yung umuugong na possible na magkakaroon ng panibagong kudita naman po sa Senado. Attorney, mayroon ngang mga pahayag ang ilang senador mula sa bagong majority ngayon na sila po'y tinatakot nga at may mga incentive package daw. O ayan mga kababayan, tinatakot nga po yung bagong majority ngayon, yung apat na lumipat dito sa pwersa ni Marcoleta at ni Cayetano. Yung dalawang Villar, yung si Loren Legarda at si Cayetano. Ito po yung kanilang binabalaan po at ginagapang ng mga hestas balasubas. So ngayon mga kababayan, sabi naman ni Ping Lacson na sinibak na po at pinalitan ni Pia Cayetano, aalagaan daw niya ang mga Pilipino. Ayun aalagaan ko kayo na mga senador ay dapat magpakita ng malasakit sa mga ordinaryong Pilipino. Naku po naman, Ping Lacson. Pinaglululoko mo na naman ang taong bayan. Pinaglululoko mo na naman si Juan de la Cruz. Anong sinasabi mong aalagaan ko kayo? At kailangan magpakita ng malasakit sa bawat Pilipino at hindi lamang sa isa't isa. Di wow, kung nagtunay na nagmamalasakit ka, dapat ngayon, meron ng resulta yung ginagawa mong pag-iimbestiga sa Blue Ribbon Committee. Dapat may nakulong ng mga buhaya. Pero anong nangyari? Ngani? Anong ginagawa mo? Ano ba talaga? Sabi ni Marcoleta, magkano bang maleta ang kinobra? Magkano bang sinampal sa inyo ni Tito Soto? Bakit hanggang ngayon walang nangyayaring pag-iimbestiga at hindi natutukoy ang mga mastermind? Sabi ni Marcoleta, tas may gana kang magsabi na kailangan ipagmalasakit ang bawat Pilipino. Ipakita na nagtatrabaho tayo. Di wow. Di wow. Kung nagtatrabaho ka, dapat hindi mo pinipigil si Marcoleta na ipakita ang tunay na hustisya. Hanggang ngayon, wala kang ginagawa. Hestas barabas ka Yan ang sabi ni Marcoleta. Daig mo pa si Judas Iscariote. Tignan nyo mga kababayan ko. Mapagpaimbabaw, mga sinungaling, mga mapagkunwari, ginogoyo at niloloko nyo ang taong bayan. Yan ang sinasabi po ng mga tao. Sasabihin mo, pagbalasakit ang mga Pilipino, hoy, huwag nyo nga loko-lokohin ang mga Pilipino. Sawa na sa ganyang mga politiko, mga trapo, mga sinungaling. Bulsa lang ang importante sa inyo. Yan ang sabi ni Marcoleta.
di umanong ibibigay kung babaliktad o kakalas po sa bagong majority ngayon. Sa tingin po ninyo, pag nagkaroon po ng bagong majority, o baga matutuloy itong panibago na namang umuugong na kudeta dyan sa Senado, mapapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano, ay talagang matutuloy na yung conviction o itong pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte. Doon na patungo, attorney. Yun nga ang sinasabi ko parati sa ating mga taong bayan. Mga taong bayan, kapag hindi na gumagana ang mga basic institusyon ng ating gobyerno, ibig sabihin ng ating legislature, lahat na sila ay corrupt at nababayaran. At binaviolate na nila ang ating foundational principle na tinatawag na democracy, ang ating karapatan na piliin ang susunod na mamumuno sa atin sa 2028. Gumagana pa rin ba ang ating konstitusyon? Gumagana pa rin ba ang ating gobyerno? O ito mga kababayan, no, 'di ba si Harold Respicio ay talagang isa po ito sa mga kritiko ng administration. O tignan niyo po yung kanyang pasabog kasi nga balita na si Harold Respicio ay aarestuhin at kakasuhan ng NBI. Ito pa sabi niya. NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, pare. Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a fucking large piece of shit. O kita niyo mga kababayan? O para makita niyo ng maayos, ito po ha. Ito po, ipakita ko sa inyo. Harold Respicio, mga kababayan. Harold Respicio. Pakita ko yung kanyang pasabog mga kababayan ko ha. Respicio. Ito po. May pasabog po siyang nakakagulat mga kababayan ko. Ito po. Ayan, ipakita ko lang sa inyo mga kababayan ha, para po maliwanag at hindi tayo gumagawa ng kwento. Ito yung kanyang banat kay Matibag. Talagang sinungal-ngal niya po si Matibag mga kababayan na ito po. Kakasuhan ako today for the NBI Director, kakasuhan ako today for the series of strong statements that I made. Yeah, pare. Director Matibag, here's another strong statement for you. You're a fucking large piece of shit. Ayan. NBI Director, kakasuhan ako today for the series Ayan. of strong statements that I made. Yeah. Ayan mga kababayan ko. Talagang lahat ng mga kritiko talagang kakasuhan. Kaya ngayon si Harold Respicio talagang matapang na hinaharap si Matibag. What a fucking shit! Sabi ni Harold, talagang matindi po ito. Kababayan ko po ito si Harold, mga kababayan. Ka-campus mate ko po ito sa Isabela. At kung sagot niyo ay hindi na gumagana ito, ano ang solusyon? Yun! Hindi pwede na manaig ang kasamaan sa ating gobyerno. Hindi pwede na hindi masunod ang boses ng taong bayan dahil sa bandang huli. Ang ating gobyerno, ang nagbibigay ng power sa ating gobyerno ay ang taong bayan at ang publiko. At kapag ang kanilang gusto ay hindi nasunod, at ang nasunod ay ang sariling interes lamang ng mga nakaupo sa Senate, at inuna nila ang kanilang bulsa, at inuna nila ang kanilang sariling kalayaan o sariling pang-interes o nagpatakot sila, ay wala silang karapatan na umupo doon. As a matter of fact, ang gobyerno na ito ay wala ng legitimacy. At baka magkaroon na tayo ng the appropriate solution. Opo. Ayan mga kababayan, napakatindi ng mga magpasabog ni Harold Respicio dito. Tila sasabog na at magkakaroon na ng revolusyon pag hindi. Ginawang mabuti ang ginagawa ng mga nakaupo ngayon. Grabe talaga. Opo. Attorney, bukod po dyan ay itinuring ding persons of interest itong si Senate President Alan Peter Cayetano at maging si Senator Robin Padilla at ilan pa. Kaugnay nga doon sa pag-aaresto, deptang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Ano hong ibig sabihin nito para sa kaalaman ng ating mga kababayan? May pananagutan na ho ba sa ating batas ang mga nabanggit? Wala naman. Kapag person of interest, parang interesting person ka lang. Saka lang naman tayo pananagutan sa batas kapag formally naging akusado ka na doon sa korte.
maging suspect ka o suspect ka na, pwede ka nang investigahan kapag suspect ka. Kahit nga suspect ka, wala ka pa ring wala ka pa ring requirement na magpakita sa legal proceedings. Kahit sa proceedings sa prosecutor, wala pa. So persons of interest, pananakot lang yan. Pero wala pang problema yan. Kasi kailangan natin intindihin na hindi naman na-serve yung warrant eh. Kumbaga, hindi naman nagkatapat yung NBI harap-harapan tapos isa-serve yung warrant kay Bato tapos nag-resist siya ng arrest. Walang ganun na nangyari. Malayo pa sila sa isa't isa, wala pang attempt na mag-serve ng warrant. Kumbaga, narinig pa lang niya yung wang-wang, ayun, tumakbo na kaagad siya. Pero hindi evading yun ng warrant, hindi evading of arrest yun, ha? Hindi yun resisting police officer, hindi. Wala pa silang ginawang mali, wala pang ginawang mali si Bato. Wala rin ginawang mali si Alan Peter. Kasi ang ginawa niya, in session yun, alam niya na, abogado siya, alam niya sa batas na hindi mo pwedeng intimidate o pigilan ng isang member ng legislature na mag-participate doon sa session. Isa yun, illegal yun. So kailangan niya protektahan yun. On the other hand, kapag nape-perceive niya na ini-impinge na ng executive department yung legislative power, tandaan ninyo si Cromwell times, di ba? Charles I, pupunta siya sa parliament para i-dissolve yung parliament. Eh ngayon, na-institutionalize na natin yan. Equal na yung parliament at saka yung executive. So hindi pwede na i-violate ng executive yung parliament. Based on the general principle, hindi mo pwedeng masabi na may masamang ginawa si Senate President Alan Peter Cayetano. Meron din naman si Robin Padilla. Kasi in the first place, since hindi naman nagre-resist ng arrest, si Bato, at hindi naman siya nag-evade ng arrest, at hindi naman siya pinagsilbihan ng arrest, pwede niyang gawin ang kahit na anong bagay para sa kanyang kaibigan. O ayan mga kababayan, sabi po dito, breaking news po. Ayan 2 hours ago, naghain ng reklamo ang Cybercrime Investigation and Coordinating Center o CICC laban kay Reyna Mercedes, Vice Mayor Harold Respicio dahil umano sa seditious statements sa social media. Pinangunahan ni CICC Executive Director Yusek Aboy Paraiso ang paghahain ng reklamo sa NBI. Kabilang sa mga iprinisinta ay isang social media post ni Respicio kung saan sinabi na revolusyon ang sagot kung hindi epektibo ang konstitusyon. Ayan mga kababayan ko, nako po, nagkakatakutan ngayon. Diba? Kapag yung nagkakaroon pa lang ng chismis na i-arrest yung tao, pwede ka naman gumawa ng bagay para makipagkape ka muna sa kaibigan mo or bigyan mo siya ng kotse na pagsasakyan kasi hindi pa naman siya ina-aresto eh. At wala naman kayong katapat na police officer na nagre-resist kayo. So pwede niyang gawin ang kahit na anong bagay para sa kanyang kaibigan. Opo. At yun ang naratibo na wala nang pag-ataking nangyari dyan sa Senado. Attorney, sabi ng ilan parang stage lang o scripted ang nangyaring gulo dyan sa Senado. Ano pong tingin po ninyo? O, kita nyo mga kababayan ko, diba? Kung ano-anong mga naratibo ng mga tangalista at bobulista para lang gawan ng masamang kwento itong Senado na pinapangunahan ni Marcoleta at ni Cayetano. Solid 13 talaga. Powerful talaga ito. Eh, bakit merong video kasama yung media na naka-uniforme yung mga Marines, naka-uniforme yung NBI, kino-cover kung wala silang planong gawin at that time. It was an unholy hour, around midnight na iyon eh. Kung wala kayong planong gawin at that time, bakit ninyo sinabihan yung media na, samahan nyo kami? Bakit kayo gumagawa ng forma? Bakit kayo pumaporma na dumaan sa hallway at umatake? Diba? Kung nakatambay lang kayo, di sana tumatambay lang kayo doon at kumakain kayo or nagkakape at hindi ninyo sinabihan na kukuhanan kayo na, yung media na kukuhanan kayo ng mga footage. So meron talaga kayong ginagawa at that time. Anong ginagawa ninyo? Magipag-chismisan kayo sa kapitbahay, may mga armas kayo, ang hahaba, tapos nakapormado kayo. Palamang may threat of action at that time. And kung yung security na nagbabantay ng kanilang principal ay naniniwala siya na illegal, na may gagawin na illegal ang isang government agency laban sa kanila, meron siyang karapatan na lumaban. Lalo na't naniniwala siya na kapag yung, alimbawa, may isi-serve ka na warrant of arrest tapos galing sa ibang bansa, hindi dapat ako maniniwala kagad-agad. Pilipino ako eh. Ayan mga kababayan ko. Kaya hindi nila kayang ma-impeach si Sara Duterte dahil ang kakampi ni Sara ay ang taong bayan.
Hindi mga hestas, balasubas, barababas na mga magnanakaw na ito, mga kababayan ko. Buti na lang meron tayong Marcoleta at Cayetano na talagang pinapangunahan ng Solid 13 para ipagtanggol ang bayan at ang katwiran. Di ba mga kababayan ko? Yan lamang po ang ating bahagi ngayon. Bigyan niyo naman ng isang malaking like, isang comment at isang subscribe ang ating YouTube channel mga kababayan ko. Para po sumabog ang ating balita hanggang sa kaduluduluhan ng kalupaan ng daigdig na ito. For transparency, for a better democracy, ako po si The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan.